Napakasaya po maglingkod ng Panginoon. Praise God! Napakasalamat po na una sa ating Diyos na lumikha. Napakabuti po niya. At sa ating manggagawa na nagtiwala sa pagkakataong ito. Praise God. Ang ating pong ngayon ay mensahe ng pagbibigay. Kaya una po tayo po humingi ng panalangin at gabay sa ating Panginoon. Hallelujah! Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay narito, Ama. Nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Dinako mo kami na may kalakasan. Binigyan mo kami ng buhay sa umagang ito. Hallelujah! At sa pagkakataon ito, tanggapin mo ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat, at ang aming pagkakaloob, Ama. Ang dalangin namin, hipuin mo ang aming mga bawat puso, suriin mo saliksikin, at ipagkaloob nawa namin ang nararapat na sa iyo, Ama. Ikaw po ang magpapala sa aming mga ihahandog sa iyo, Ama. At alam namin na ito'y gagamitin mo, hindi para sa pansarili, kundi ito'y ginagamit mo ang aming kaloob upang ihayag ang iyong mga salita. Kaya ang dalangin namin, Ama, ikaw ang patuloy na magpala sa amin. Ikaw ang patuloy na magkaloob ng aming mga pangangailangan upang gayon ay matustusan din namin mga pangangailangan ng iyong gawain, Ama. Salamat po at kami ay bigyan mo ng kalakasan ang iyong lingkod ng lakas ng loob upang ihayag ang iyong mga salita sa pagkakataon ito. Salamat po. Amin ang pinagtitiwala sa iyo ang oras na ito at ang katagumpayan sa pangalan ng aming banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Napakahirap po mga ng message. Pero sa pagkakataon ito po, ako po ay nakagawa ng message. Praise the Lord! Tulong ng ating mga kapatid. At akin po na nagawa ng message ay parang napapanahon po sa mga nakaraang mga mensahe, sapagkat ang aking pong mensahe ay related po sa nakaraang message ng ating elder. Praise the Lord. Na ang mensahe po niya na ito ay God promises to struggling believers. Kung di ako nakakamali, ito po ay morning devotion na Friday, kung di po nakakamali. Kaya sabi ko parang yung aking mensahe po ay parang katulad na tawag dito yung napapanahon. Kasi ang mensahe ko po ay ito. Ang nagawa kong mensahe dahil sa pagkakaloob sa kabila ng pagsubok or generous giving despite of trials. Praise the Lord. Alam ko po na ang bawat isa sa atin marami pong alalahanin. Marami tayong mga pangangailangan, marami tayong mga suliranin. Di ba po? Amen. Amen. Pansin niyo po, simula na tayo ay naglingkod sa Panginoon, tayo ay nakakilala sa Panginoon. Tunay na marami po tayong biyaya na tanggap. Amen. Maraming pagpapala, pag-iingat, kalusugan, lahat ng ating pong hinihiling ay kanyang pinagkakaloob. Amen. Subalit, sa kabila pa rin ng ating paglilingkod, tayo ay ranas pa rin ng mga pagsubok. Tama po. Kasi ang pagsubok po na yan ay para ng Panginoon kung paano po tayo ay kilusin, kung paano malalaman niya kung gaano tayo katatag sa paglilingkod. Iyon po ang paraan niya kung para tayo ay sukatin. Praise the Lord. Dahil sa pagsubok na yon, nakikita niya kung gaano tayo katatag. Alam niyo po, isa lamang pong patuto. Alam niyo po habang ako'y nag-iisip ng mensahe nito, doon ko po na-realize lahat, naalala ko lahat ng kabutihan ng Panginoon. Praise the Lord. Napabuti po ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. At totoo niya po, nasa 5 buwan na po ako na nag-resign sa trabaho. Wala po akong stable na trabaho. Pero sa biyaya po at habag ng Panginoon, sa biyaya at habag po ng Panginoon, hindi po niya pinabayaan. Praise the Lord. Normal lang po na tayo mag-alala sapagkat marami tayong mga pangangailangan sa mundong ito. Marami tayong mga bayarin. Kaya tayo naririto upang ating suportahan ang ating pamilya na sa malayo. Subalit,
normal na tayo nakakaramdam ng mga pangangailangan. Kaya ang Panginoon ay laging naglalaan para sa atin. Amen. Nawawala po ako sa ating bibig. Praise God. Glory to God. Pero ginagawa ng nitong nagawa na ako ng mensahe, muli akong sinubok ng Panginoon. Nagkaroon ako ng mga mas malalang alalahanin nung ako'y nagagawa ng mensahe kasi medyo nawawala na yung, sabi ko, nauubos na yung kaban ba? Wala na akong, kailangan ko na naman ng trabaho. Kasi wala na naman ang trabaho nun eh. Kailangan ko na naman na makahanap ng trabaho. Sabi ko, kung kailan ako may mensahe, loaded yung utak ko. Hindi ako makapag-isip ng mensahe, kaya ako nagpapasalamat na yung Panginoon, lagi mayroong sinusuko, mayroong binibigay na pamamaraan para tayo ay magawa ng mensahe. Ako ay nagpapasalamat sa ginamit ng ating Panginoon, ang ating kapatid na Marcos. Brother Marcos, thank you bro. Kasi minsan po, napasyal sa amin sa bahay. Sabi ko, bro, I cannot make a message because my head is loaded. Sabi ko ganyan. I'm struggling, sabi ko, because wala akong trabaho nga. Sabi niya lang sa akin, then that will be your message po. Thank you, bro. Doon ay nakakakulit ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Tunay na napakabuti ng Diyos. Amen. Ako ang ating kapatid. Para ko magkaroon ng idea na makagawa ng mensahe ito. Na sa bawat pagtatapat ay tayo ay sinusubok. Amen. Kaya ito po ang aking mensahe. Generous giving despite of trials. At ang unang pong puntos ay huwag po tayo mababalisa. Amen. Huwag tayo mabalisa sa anumang mga pagsubok. Anumang pagsubok na dumating, maging matatag po tayo. Sapagkat ang Panginoon ay laging naglalaan, sabi nga sa Mateo 6:34. Sabi sa Mateo 6:34 na huwag tayong mabalisa sa araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas na siyang may sariling kabalisahan. Amen po ba? Amen. At kung ito po ay babalikan natin ang pagbasa sa Mateo 6:26. Masdan nyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nag-aasik, ni nagsisipag-ani, ni nagtitipon man ng mga bangan. At silang pinakakain ng inyong amang nasa kalangitan. Hindi ba lalo't higit tayo na mahalaga mas mahalaga sa Panginoon? Praise the Lord. Isa pa pong mensahe na nagmumula sa ating Panginoon sa Awit 37:25. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Amen. Kanyang langit at ay palinos ng tinapay. Ganun po katapat ang Panginoon. Alam niyo po, ito po isang parang nangyari po sa aking buhay. Isa pong katotohanan ito. Isa ako sa patotoo ng kabutihan ng Panginoon. Hindi kahit mahirapan man ang aming kalagayan sa dakong ito, ay di ako nakitang pinabayaan, di ko nakitang napabayaan ako ng aking sambahayan, ang Panginoon, ng ating Panginoon. Lagi siyang naglalaan, marami siyang ginagamit, marami siyang kapamaraanan. Amen. Ito tayo abutin ng kanyang pagpapala. Kaya huwag tayo mabalisa sa anumang mga pagsubok, sa anumang ating pinagdaraanan. At ang ikalawa nating puntos po, ay magtiwala po tayo sa Kanya. Amen. Yun po ang aking laging sa aking mga pinagdaanan po. Ang pinakakuhan ko po sa Panginoon ay yung pagtitiwala ko sa Kanya. Yan ang naging aking lakas para ako'y makasurvive. Yung magtiwala sapagkat sila nagkakaloob po ng anumang ating hilingin. Sapagkat ang ating Diyos ay parang nating magulang.
na kapag nakita niya pag nakita niya ang kanyang lingkod na nagsisikap at nagtatapat, ay meron siyang kaukulang reward. Na kahit hindi po natin hingin, pero pag nakita niya na ikaw ay nagtatapat, may babalikan siya sa iyo. Praise the Lord. Tunay. Sapagkat siya ay hindi liko. Tunay. Hindi po liko ang ating Panginoon. Tunay yan. Amen. Lagi siyang may kabamaraanan. Sabi nga po sa Hebreo 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong mga gawa. Amen. Ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at sa hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Hindi po liko ang Panginoon. Amen. Sa tunay, sapagkat ang pag-ibig, ibig sabihin ng ang hindi liko, ang pag-ibig kasi ng Panginoon ay hindi kailanman siya nakakalimot sa atin. Lagi siyang tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Yun po. Alam niyo po, isa lang man po patutuo ito. Kasi ito po karanasan ko po sa iglesia. Simula po ako nakakilala sa Panginoon. Ang kongko niya po, nag-umpisa po yan sa dayan. Kita-kita ko po ang mga manggagawa. Noon po kasi wala pa po tayo mga church na katagayan nito. Ang inuupahan lang po ng church ay isang araw lang, linggo lang po. Kasi yung, kung di ako nagkakamali, yun po ay school. So ang ginagawa po ng mga manggagawa, gigising po yan ng maaga. Maghahakot, sisipat. Ganyan po ang kanila. Tapos uuwi, mag-prepare ng sarili, babalik. Yun po. Tapos after po ng gawain, part up, hakot na naman. Yan po ang naging sitwasyon po natin manggagawa. Kita-kita ko po kung gaano sila ano yung kanilang mga pinagdaanan. Kaya sa totoo lang po niyan, sa aking mga karanasan doon, natuto akong tumulong, gumawa para sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Totoo niya po, aminin ko sa inyo, noon po ako ay Lotto believer talaga. Sa mula pa po sa Saudi, tumatayan ako ng Lotto. Minsan po dumating sa pagkakataon na sabi ko, Panginoon, pakamain mo ko. Idudunit ko yun sa church, kahit hindi ka sa akin. Pero, hanggang sa natapos ang ng daya, hindi pinagkaloob sa akin ng Panginoon yun. May dahilan pala ang Panginoon. Kasi, sa mga aral at mga mensahe na nanggagaling sa ating mga manggagawa, unti-unti po ako nahubog. Yung sabi ko kasi yung palang pagtaya niyan, hindi pala kalooban ng Panginoon. Doon pa lang po sa dahil pa yun, naiwan ko na po yung pagtaya na yun, tinanggal ko na po yun. So, ito po ang nangyari, sabi ko, Lord, sa amin, salamat po sa mga nagtatapat, sapagkat sa pagtatapat po pala natin, sa pagkakaika po, nandun po pala yung gawa ng Panginoon. Amen. Kaya naririto po tayo ngayon. Kasi maraming nagtatat. Natinitahan ng ating mga gagawa talagang mga pangaraanan ng Panginoon. Hindi niya pinahintulutan na magamit sa kanyang iglesia ang galing sa makamundo. Ito nga po yung aking ito nga po yung nagmumula sa nakuha ko sa verse mula sa Mark 12. Naalala niyo po ba yung babaeng bao? Yung story ng babaeng bao. Ito po alam ko po, gastos na po ito. Kasi hindi po pala tumitingin ang Panginoon kung gaano kahalaga, kung gaano kalaki ang iyong pinagkaloob sa church. At tumitingin po siya ay yung sa kalooban mo, yung sa puso mo, yung sa iabot mo. Doon siya tumitingin. Kaya naalala ko yung buhay ng babaeng bao dito po sa Mark
12:41 po hanggang 44. At umupo siya at sa tapat ng kabang-yaman at minasdan kung paano inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabang-yaman. At maraming mayayaman ang naghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siyang naghulog ng 2 lepta na ang halaga ay halos 1 belis. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babae ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabang-yaman. Sapagkat silang lahat ay nagsisipaghulog ng kanilang labis, dapat datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong sa kanya. Sa mga tulad at ang buong kanyang kabubuhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Mas kinalulugdan po ng Diyos yung nagbibigay ng tapat sa puso. Yung gagaling, hindi niya pinentilutan yung aking pagnanasa, yung sabi ko nga, galing sa makamundo. Hallelujah. At sa kabila ng pagtatapat, ito ngayon, meron tayo ngayon na maayos na church. Hindi na tayo nakakakot pa. Kaya sa pagkakataon na pagbibigay, nung pa lang nakatulong na tayo, nakapaglikod na tayo sa Panginoon. Sa pagkakataon, nabigyan natin ng kaginhawahan ng ating manggagawa. Hindi na tayo para maghakot pa, para nakabawas tayo ng kaunting kabigatan. Amen po. Ang tunay na yaman ay hindi sa pamamaraan ng sanlibutan. Ito ay nagdudulot ng kapahamakan. Sabi po sa 1 Timothy 6:9 is hindi pa. Datapat ang Amen. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso. Sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila ng kapahamakan. Maaaring napapansin natin, ito po ang maaaring napapansin natin sa ating buhay pananampalataya. Sapat lamang po yung pinagkakalob ng Panginoon. Tama po ba? Kasi kung tayo po ay sumagana sa pananalapi, medyo yumaman, baka hindi na po natin makita ang maalala ang Panginoon eh. Kasi nasisilaw na tayo sa kasalatan. Meron na tayo mga kakayanan, wag shopping, ganyan po tayo. Kaya makalimutan natin yung pagsimba, gano'n po. Subalit, hindi rin naman niya tayo pinahintulutan na maghirap. Tunay. Amen. Dahil God is good. napakatalino ng Panginoon eh. Amen. Kasi ang kaisipan ng Panginoon, kung tayo ay maghirap naman, baka maisipan naman natin magnakaw. Tama po. Kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi nga sa Kawikaan 38:9 hanggang 8 ako at 9. Praise God. Praise the Lord. Lord to God. Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Praise the Lord. Dahil kung yayaman ako, baka sabihin kung hindi ko na kayo kailangan. Tunay. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Praise the Lord. Alam niyo talaga, napakasarap po talaga maglingkod sa Panginoon. Kung wala tayong kakayanan o yung kakayanan sa pagmimensahe o sa mga kung anong mga talento na ipagkaloob sa atin, at least sa pagkakaloob po, doon po tayo gagamitin ng Panginoon. Sapagkat ang ating pong pagkakaloob, hindi po ito
na ginagamit. Wala po tayong mga bayaran na manggagawa. Tunay. Tunay po. Tunay. Ang kaloob po na ating pinagkakaloob ay ginagamit po upang maihayag ang salita ng Diyos. Amen. Ang atin lamang po ay suportahan ang ating mga manggagawa. Amen. Yun po at sila naman po na may kakayahan na maghayag ng salita, sila po ang ginagamit ng Panginoon upang ipalaganap ang banal na salita. Amen. Praise the Lord. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Yeah. At ito po naman ang pangako ng Diyos. Praise the Na Lord. sa nagtatapat, kung saan man tayo kulang, ay doon naman tayo pagpapalain. Sa karunungan man, kakayahan, o sa pagbibigay, sa anumang uri ng paglilingkod, higit pa sa inyong pangangailangan, ang kayang ibigay ng Diyos sa atin upang patuloy tayong makapagtapat sa Kanya. Yan ang salita ng Diyos na natatagpuan sa 2 Corinthians 9:8. Ito po ang kanyang sinabi. 2 Corinthians 9:8. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Praise the Lord. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyong matulungan ang iba. Praise the Lord. Salamat po. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa pagkakataon ito po, hinihingi ko po ang lahat na tumayo at ipagkaloob po ang ating magkaloob at awitin po natin ang magbigay. Praise the Lord.